We all know Jesus is coming soon. May the Lord Jesus Christ help you to decide kung ano man yung tama. We need to be holy, for our God is holy. Ayan, hello everyone, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. I just want to share to you my devotion in this beautiful day na nagmula po sa chapter 19 verse 3 to 6. Medyo maselan po itong i-share ko sa inyo na devotion dahil ito po ay patungkol sa pinag-isa ng Diyos o yung mag-asawa. Okay? So basahin po natin Matthew chapter 19 verse 3. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya'y tinutukso nila at kanilang sinasabi, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? Verse 4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? Verse 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Verse 6. Kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So, etong part na to, si Jesus ay nagsabi nga ng ganyan na ang pinag-isa ng Diyos ay wag ngang papaghiwalayin ng tao. Kasi itong mga Pariseo na nagsilapit sa kanya ay sinusubok po siya. At sinabihan ba siya, bakit si Moises pinahintulutan niya na hiwalayan ang babae basta gawan lamang ng kasulatan? Kaya yan yung sinabi ng Panginoon na nung pasimula hindi ganon. At dahil lang sa katigasan ng inyong mga puso, kaya pinahintulutan ni Moises. Pero ibig sabihin hindi talaga approve sa Diyos. No? So itong bagay na to ay napakaselan para sa isang nagpapamilya at maging sa panahon natin ngayon, kaya nga nagkakaroon ng divorce bill, no? Ng annulment. Ito actually, ang bagay na to applicable lang sa mga mayayaman no? Pero ilan sa mga mayayaman ayaw din nila ng ganito ng annulment and divorce. Kasi bakit? Tahasang pambabalahura o pagsira sa original design ito ng Panginoon. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Kaya nga po ang pag-aasawa hindi basta-basta. No? Kailangan mong unawaing mabuti na kapag pumasok ka sa isang relasyon ay kaya mong panindigan at panghawakan. Hindi yung kapag ka nakikita ka ng mas pogi, mas maganda, no? Hindi yung napalayo lang yung asawa mo, nag-abroad lang or anywhere, bigla ka nang tatalikwas at magpapatokso sa tawag ng laman. Actually, karamihan na nangyayari hindi lang tungkol sa pera, no? Tungkol yan sa yung contentment. Walang contentment ang babae o lalaki. Bakit nangyayari na gano'n na walang contentment? Dahil wala ang Panginoon. Honestly to say, kahit Kristiyano na po na nasa Panginoon, matutokso pa rin kapag hindi matibay ang pundasyon sa Panginoon. So ano po yung rema ko dito? Kamatayan lang ang makapagpapahiwalay sa pinag-isa ng Diyos. Tandaan nyo po ito, take note po, kamatayan lang ang makapagpapahiwalay sa pinag-isa ng Diyos. Hindi annulment, hindi divorce or so on so forth na ginawa ng tao. Okay? Kamatayan lang, ibig sabihin may covenant. Kailangan may dugong dadanak bago mawalan ng bisa yung sinasabing pinag-isa ng Diyos. Ngayon, kapag ka namatay si lalaki o namatay si babae, si lalaki malaya ng mag-asawa, si babae malaya na ulit mag-asawa. Pero hanggat nabubuhay ang lalaki o babae na asawa mo, wala kang karapatan na makipagrelasyon sa iba. Mas mabuti pa na manatili kang single, no? Kasi bakit? Alam niyo po, ang mahirap dito, living in sin. No, habang buhay kang nagkakasala sa Diyos. Kapag ganito po ang senaryo. Yes, alam ko, hindi lahat ay tatanggap nito. Kaya nga sabi ko, sensitibo no? Alam niyo po, I have personal experience sa tungkol sa bagay na to. Kami ng asawa ko may personal experience kami sa bagay na to. Salamat sa Lord at pinatatag kami ng Lord.
Dahil kung hindi, we are now living in sin. Salamat sa Panginoon dahil ipinaunawa niya sa akin ang kanyang salita at kahalagahan ng pag-aasawa, kahalagahan ng paghawak sa pangako ng Diyos. Alam niyo po, sa totoo lang, na born again ang asawa ko. Nakakilala ng lubos ang asawa ko dahil nakita niya kung gaano siya kamahal ng Diyos. Okay? So, may reflection here is sa talatang ito ipinapaunawa ang kahalagahan ng mag-asawa o pinag-isa ng Diyos. Dapat nating pahalagahan ang bagay na ito bilang mga Kristiyano dahil tayo ang nagsisilbing mabuting halimbawa para tuparin ang kalooban ng Diyos sa larangan ng pagpapamilya. Take note, dahil sa kakulangan ng kaalaman at pananampalataya ng tao sa Diyos, maraming buhay ang nasisira at maraming pamilya ang nawawasak dahil sa mga pandaraya ng dyablo. We all know that Satan is a deceiver from the beginning. Wala siyang ibang hangad kundi ang sirain ang original design ng Diyos para sa kanyang sangnilikha. No? Yan ang plano ng kaaway. Mandaya ng mandaya. Hindi lamang po sa mga taong walang pananampalataya. Actually, mas vulnerable talaga yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Dahil tahasan nilang binababoy ang sacred, tahasan nilang binabalahura kung ano yung original design ng Lord sa pagpapakasal. No? Sometimes ginagawa ng katatawanan. Sometimes for the sake of money. No? Wala na dun yung pagiging sacred talaga, yung kahalagahan ng pagiging pinag-isa ng Diyos. So bilang mga Kristiyano, ito po yung kinokorek natin. Ito po yung tinatama natin. No? Ito pang mahirap. Hindi pa mag-asawa, ginagawa na yung ginagawa ng mag-asawa. So, anong tawag doon? Pakikiapid o fornication. Kaya nga, may karapatan ka lang makipagtalik sa babae o sa lalaki kung kayo ay pinag-isa na ng Diyos. Grabe ang bigat na itong katuruan na to, no? Alam nyo, kaya tayo pinapaalalahanan ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Gusto niyang i-correct yung mindset ng mga totoong Kristiyano at totoong magpabago sa kalooban ng Panginoon. Alam ko medyo mabigat tong katuruan na to, pero kung hindi natin ituturo to, kung hindi tayo magkakaroon ng desire para sundin ang kalooban ng Panginoon, what's next? Yung mga susunod na generation natin, ganun na lang ng ganun, magsasama ng hindi kasal, ang dami ng anak, ang tagal nang nagsasama pero ayaw magpakasal. Anong dahilan? Kasi baka kapag nagka-problema sila, dahil kasal sila, mahirapan silang maghiwalay. Anong thinking yun? Anong pinagkaiba ng kinasal kayo, na maghihiwalay kayo, at hindi kayo kinasal na gusto nyo maghiwalay? The same scenario na kasalanan yan sa Diyos. In fact, kapag ka nagsasama kayo nang hindi kayo kasal or hindi kayo pinag-isa ng Diyos, malaking kasalanan po yan sa Panginoon. Kaya nga po bilang Kristiyano, dapat itinatama natin yung mga bagay na alam nating mali. Hindi natin pwedeng gawing excuse to sa Panginoon. Pera ba ang dahilan? Bakit? Kailangan mo bang gumastos ng malaki para magpakasal? Kausapin niyo po ako, gagawa natin ng paraan yan. Ilalapit po natin yan sa ating butihing bishop para magawa ng paraan. Ang kailangan lang po natin is magkaroon ng desire. Alam niyo po, bilang Kristiyano, dapat itinutuwid natin ang ating buhay. Huwag tayong manahan sa sarili nating kaunawan. Proverbs 3. Diba ang sabi doon? Do not lean on your own understanding, but acknowledge the Lord in all your doings. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Huwag tayong manahan na ganito dahil ganito yung pattern ng mundo. Romans 12. No, do not conform to the pattern of this world. Kasi ang mundong to kay Satanas na. No, dapat hindi tayo umaayon bilang mga Kristiyano. Dapat tayo nagiging mabuting halimbawa. Tayong mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Don't be a compromising Christian. No, maraming nadadaya dahil sa mga Kristiyano na compromiser. No, mali. Kaya dapat i-correct natin to. Alam ko, hindi lahat ay tatanggap na itong katuruan na to, pero gusto ko pong maunawaan nyo, kaya natin pinag-aaralan to, kaya nangungusap ngayon ang banal na espiritu sa atin kasi gusto niyang i-correct yung mali nating pamumuhay. It's a hard teaching. No? It's a hard teaching. But I told you,
Accept the truth because the truth will set you free. Follow your conviction dahil yung conviction mo yan ay galing sa Panginoon. Hindi ka gagawing komportable niyan habang ikaw ay nabubuhay at gusto mong sumunod sa kalooban ng Lord. Kung gusto mo maging komportable at panatag, itama ang mali. Dahil walang mali na naitatama ng isa pang pagkakamali. Ang mali ay dapat na itinatama ng tama. Okay? Alam natin yan sa sarili natin. Huwag tayong magmatigas sa Panginoon dahil alam niyo po, may consequence lahat ng desisyon na mali na ginagawa po natin. Motivation, tulad ng kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na isinusubo at pag napasok ka ay agad mong iluluwa. Tandaan din natin na we need Jesus to be the center of every relationship for us to get stronger. Okay? Kaya nga, kapag wala ang Panginoon, no, kahit sabihin mong mabait, no, parang hindi babaero, parang hindi lalakero, parang matino, pero deep inside. Bakit ko po sinasabi? Naranasan ko po yan, mga kapatid. Na walang kaalam-alam yung mga magulang ko, walang kaalam-alam yung asawa ko, na may ginagawa na pala akong kalokohan. Walang kaalam-alam yung magulang namin, walang kaalam-alam ako na yung asawa ko pala ay ginagawa niya rin yung bagay na ginagawa ko. So ano nangyayari? Para kaming mga basang tupa, para kaming antinutino pero meron palang mga hidden agenda because Jesus is not the center of our relationship. Kaya kapag kasentro ang Diyos sa ating relasyon, sa ating pamilya, anumang bahid ng karumihan ay gagawan ng paraan ng Lord para ito ay ituwid. Maliban na lang kung tayo ay magmamatigas sa Panginoon. Okay? May application, I know the principle of being tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki ay responsable at may paninindigan. Higit sa lahat, mahal ang Diyos at priority ang kalooban ng Diyos. Ako to. Okay? So yun lamang po, alam ko po marami tayong naunawaan sa bagay na to. Alam ko pong kinunbik tayo ng Panginoon. And dahil kinunbik ka ng Panginoon, ikaw na nanonood ngayon, maaring may pinagdadaanan ka sa ganitong sitwasyon. Gawan natin ang paraan para maituwid natin kung ano yung ating pagkakamali. Yun lamang po, may the Lord Jesus Christ help you to decide kung ano man yung tama. May the Lord Jesus Christ let the Holy Spirit move in you para maitama yung alam nating mali. We all know Jesus is coming soon. Pag nadatnan niya tayong namumuhay sa pagkakasala, maaari tayong maiwan. Kahit pa sabihin mong hindi ka nag-compromise pagdating sa mark of the beast. Kahit pa sabihin mong wala kang ibang ginawang kasalanan, pero still doing or living in sin, may iwan ka sa rapture. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Lord. We need to be holy, for our God is holy. Okay? God knows your heart. Alam ng Lord yung puso mo. Alam ng Lord yung pangangailangan mo. Alam ng Lord yung conviction mo. Ang pagkakaroon ng asawa ay mabuti, pero kung ang asawa, ang pag-aasawa, sa tingin lang natin ay mabuti pero hindi mabuti sa paningin ng Diyos, we need to correct it. Itama natin, isaayos natin upang nang sa gayon wala tayong pagsisihan bandang huli. Yun lamang po. May the Lord Jesus Christ be with you all in Jesus' name. Amen.